Abu Caigu, viva Santo Domingo. Abu Caigu, viva Santo Domingo. Abu Caigu, viva Santo Domingo. Ako si Nardo at nanirahan ako sa Isla ng Talim sa loob ng 50 araw. Lumaki ako sa ingin ng lungsod, mga sasakyan, usok, at mga taong laging nagmamadali. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, may bahagi sa akin na patuloy na naghahanap ng katahimikan. Kaya isang araw, nagpasya akong iwan ng nakasanayan. Pinili kong manirahan sa islang ito sa loob ng 50 araw. Sinubukan kong kilalanin ng isla, ang kanilang pamumuhay at ang kanilang kultura. At ito ang aking paglalakbay. Ang Talim Island ay isang isla na nahahati sa dalawang bayan, ang Binangonan at ang Cardona. Binubuo ito ng 24 na barangay, 17 sa Binangonan at 7 sa Cardona. At dahil napapalibutan ito ng tubig, ang pangunahing transportasyon papunta sa isla ay sa pamamagitan ng bangka. Karaniwang biyahe ay nagmumula sa mga pantalan ng Binangonan, Cardona, Kabuyaw at Calamba. Karamihan sa mga komunidad ay matatagpuan sa baybayin kung saan nakahanay ang mga kabahayan at daungan ng mga bangka. Pangingisda ang isa sa pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan kasama ng maliliit na negosyo at lokal na kalakalan. Sa loob ng isla, limitado ang transportasyon. Kadalasan ginagamit ang paglalakad at mga simpleng sasakyan para makarating sa iba't ibang barangay. Bagamat nasa loob ito ng lawa, ang Talim Island ay may kabundukan at matataas na bahagi na nagbibigay ng malawak na tanawin ng buong Laguna de Bay. Ang alamat dito sa Talim, itong Talim Island, kaya ito tinawag na Talim Island dahil ito ay hugis, itak o talim. Kaya tinawag tong Talim Island. Ang buhay namin dito sa Talim, napaka-simple, payak ng pamumuhay ang meron kami dito. Libreng isda, libreng gulay, tapos tahimik. Ang mga tradisyon na nakikita rito sa Talim, yung pagiging mabuting tao ng mga taga rito sa isla. Napaka-simple pero magandang tradisyon na namulat na kamulatan namin. Dito sa Talim Point, ay pagmamalaki ko talaga na ang buhay dito ay simple lamang. Hindi ganong kailangan ng ano pa mang luho. Kung makukontento ka sa kung ano meron ka, ay tiyak, ma-enjoy mo. Dito sa amin, ang mga tao is mababait talaga, magalang, walang mangyayari sa iyong masama. At the same time, masarap yung tanawin, masarap ang paligid, masarap sa pakiramdam na umuwi ka dito. Masarap ang pakiramdam na payapang-payapa ang lugar. Dito po sa amin ay ligtas, mababait po ang mga tao. Kahit po kami natutulog, palatag po ang aming loob. Kahit ganyan po lang ang mga pinto ay sa awa naman po ng Diyos, ay wala pa naman po rito nangyayari. Dito sa aming lugar, ay wala pa naman po nangyayari na niluluuban. Walang nangyayaring pinatay. Wala pa naman. May pagmamalaki namin sa lugar namin yung pagkakaisa at yung matibay na pananampalataya ng bawat mamamayan dito. Dahil kilala namin ang isa't isa, alam namin kung kailan yung mga panahon na dapat kaming magtulungan at magbigayan. Yung matibay namin pananalig at pananampalataya na nagbibigis upang kami magkaisa. Masaya dito yung mga tao, tahimik. Yun ang gusto kong maalala lagi na may katahimikan dito sa aming lugar.
walang krimen. Walang basta yung mga krimen na nagaganap sa mainland. Walang ganun. Maganda talaga to eh. Dinadayo talaga, masigla. Maraming isda. Maraya ko nakikita barangay, nakakaiba dito sa amin. Dito ang tao ay talagang, sabi nga, ultimong maliit na bata, masipag. Ay mga bata pa, makikita mo, nagkakalis na. Mayroong nagbabalakas na ng set, mga bata pa yun. Kaya natuto to, gawa nung katulad namin may mga edad nakikita. Sabi nila, mas makapal ang tubig ng lawa at mas delikado raw ito languyin kaysa sa dagat. Pero paano kung ito ang nakapalibot sa kanila? Paano kung isa ito sa kinabubuhay nila? Ako may isang mangingisda dito po sa aming bari ng Rayap. Nangingisda po ako ng halos 30 years na. Natuto akong mangingisda, sapol ako ay bali 10 taon pa lang nangingisda na. Ang proseso namin ginagamit sa pangingisda ay sa pamamagitan ng lambat, pante, tsaka yung mga skylab, gano'n. Alas 3 din na madaling araw, gising na kami nun. Ngayon, papalaot na kami nun, alas 4. Bali, matatapos yung pagsamsam namin ng lambat or pante, ang tawagin dito. Halos alas 5 na, paumaga na. Kadalasang nuli namin dito sa aming lawa. Katulad ng tilapia, ayungin, anduli, biya. Sa aking paglalakbay, sinubukan ko ang mga pa at mangisda sa lawa. Sa awa ng Diyos, maayos ang panahon. Ngunit paano kung nagkataon na hindi? Pag masama ang panahon, kalimitan talaga, wala nakakapalaot. Minsan malalaki ang alon. Merong time na muntik ka ng malubog. Ganun. Na-experience ba? Tapos minsan umuulan. Sa aking pagsubok na gawin ito, napatunayan ko na ang buhay sa isla ay mahirap, ngunit nakakasanayan. Mahirap. Pero kakayanin. Kami nga, kami din magsisumikap, di maabot yung pangarap. Sana mapanatili natin ang kagandahan ng dagat at ang ating gubat para magpatuloy ang pangingisda hanggang sa mga kaapuhan. Magisnang pa rin nila ang pangingisda. At yan lang talaga kinabubuhay dito sa Isla Talim. Halos kami naman talaga, kita niyo naman, halos isang kahit isang tuka naman talaga. Pagka hindi ka talaga maghahanap buhay, pag hindi ka papalaot. Kasi yun ang buhay namin. Kasi pag hindi kami papalaot, papalya yung kita. Siyempre, malamang pumalya rin yung kahit pag hindi papalaot. Kasi sa dagat talaga kami kumuha ng hanap pang araw-araw. At dahil dito, nakita ko na hindi lamang pangingisda ang bumubuhay sa mga tao sa isla. Madami pa akong gustong malaman. Madami pa akong gustong masubukan. Sa pananatili ko rito sa isla, nakita ko kung paano mabuhay ang mga tao ng simple, pero payapa. Isa sa mga nasaksihan ko ay ang kanilang pinagmamalaking kabuhayan, ang bamboo crafts. Madalas nila itong tawaging katig, ang karaniwang makikita sa mga bangkang sinasakyan natin. Ito ang aming kinabubuhay, itong paggagawa ng salaset at kubo, lahat na ano. Marami kasing nagagawa dito ay nabagay. Kinabubuhay ko rito ay sa dagat. Pagka mahina sa dagat, sakati. Ito ang mga ginagawa namin.
mga salasit, papag. Dito, ultimong yung mga kawayang, yung mga bulok na kawayan, yung mga balintulos. Ginagawa dito, ayan na, ginagawa ng mga hawla. Kaya wala nasasayang na anong kawayan dito. Bukod sa pagtulong nitong magbalanse sa bangka, ang lawa at ang iba pang kabuhayan ang nagsisilbing balanse sa pamumuhay ng mga tao sa isla. Ang pinagtapos ko sa mga anak ko ay dahilan dito sa trabahong ito. Sa paggagawa ng kung ano-ano, tapos sa dagat. Kasi naisisingit ko rin ang dagat kasi mas malakas pagkuhanan ng dagat pagka dagat ang nagbigay. Ang bumibili ng aking ay mga taga Laguna. Tapos dadalahin ko kung saan saan. Nailala ko, Laguna, Manila, Bulacan. Kung saan saan ako maabot. Na minsan Bulacan. Abot ako ng, naikot ko na yata, buong Maynila, Quezon City, Makati. Naikot ko na yung buong hanggang Batangas. Pero yun naman, pinakamatagal, mga 3 araw, dito na rin ako. Pera na. Ay basta ang dapat ditong hindi mabago ay yung kawayan ay huwag mawala at saka yung dagat natin. Kinakailangan yan ay luminaw. Kasi pagkalinaw, makapalang isda. Dito sa Kati, ito ang gagawin mo naman dito sa Kati, yung bang talagang kinakailangan dito, puro sipag ng ano. Pag hindi ka magsisipag, wala rin. Sa simpleng paraiso ng kawayan, nabubuo ang pangarap. Tulad ng katig na nagbibigay balanse sa bangka, ang kanilang sipag at diskarte ang siyang bumabalanse sa kanilang araw-araw. Sa aking bawat pagising, unti-unti kong natutunang mabuhay sa isla. Nakita ko rin kung paano mamuhay ang mga tao rito. Kapag may kailangan ka, may mapagbibilhan ka, ngunit ano nga ba ang kwento sa likod ng mga tindahang ito? Meron kaming isang sari-sari store. Mga 7 years na kami may tindahan. Every 1 week, namimili ako sa Binangonan. Ang madalas bilhin ng mga tao dito sa amin ay yung mga pangunahing pangangailangan tulad ng mga mantika, asukal, bigas. Matahimik dito sa aming lugar. Sana ay makarating kayo para ma-experience ninyo yung katahimikan at na parang isang probinsya na talagang masaya talaga. Kahit simple lang ang buhay. Ang may pagmamalaki ko lang sa mga tao na bumibisita dito sa amin ay yung kagandahan at katahimikan na aming lugar. Sa lungat sa inaasahan, kakaunti lamang ang mga tanim sa isla at bihira rin ang mga alagang hayop na maaaring lutuin at ibenta. Nagtatanim kami para kahit paano kumita ng konti, tapos makalibre din sa mga pagkain. Tapos ang other business po is nananahi po. At tanim namin, mga upo, langka, mga gulay. Ang amin po namin pwedeng ibenta, pwede pong pansarili namin. Mahirap po sa pagtatanim minsan kasi kung magtatanim ka tapos hindi naman siya mabubuhay, gawa ng panahon.
Tapos, sa pag-aani naman po, okay naman po minsan pag nagtanim ka, makakaani ka na maganda, minsan hindi. Kaya hindi po namin iniyani sarili namin na kikita kami. Kumbaga, bahala na kahit pa paano, kumita ng konti, okay lang. Hindi po sapat yung ani namin kasi minsan, katulad ng mga tinanim namin, hindi po naman madaing bunga o madaing naaani. Kung dito lang kami aasa, hindi po talaga sasapat kasi hindi naman pagkatanim, kikita agad kami. Kailangan pa rin namin maghanap ng iba pang hanap yung business na pwede namin pandagdag. Nung araw po, siyempre naalala namin maliliit pa kami. Nung maliliit pa kami, sobrang po ang isla talaga. Mayaman sa lahat ng bagay. Maraming mga nagtatanim. Ngayon po talaga wala na. Magtanim man ito, konting-konti na lang. Minsan saglit na lang nabubuhay. Agad namamatay din. Kumbaga, yung mga alaala nung nakaraan, sana mabalik. Magkaiba man ang kanilang pamumuhay, makikita mo kung paano nila pinipilit lampasan at labanan ang araw-araw na hamon ng buhay. May katahimikan mang bumabalot sa isla, hindi ito nangangahulugang wala ng tinig ang mga taong naninirahan dito. Sa likod ng bawat tahimik na umaga at payapang tanawin, naroon ang kanilang panawagan. Isang pag-asang muling manumbalik ang dating sigla at yamang minsang nagbigay buhay sa kanilang tahanan. Sa iba't ibang kabuhayang aking nasaksihan, mula sa pangingisda, paggawa ng katig, pagtitinda, hanggang sa pagtatanim, iisa ang malinaw. Ang buhay sa isla ay umiikot sa sipag at tiyaga. Maaaring magkakaiba ang kanilang ginagawa, ngunit iisa ang layunin, ang maitawid ang araw-araw na buhay. At sa kabila ng lahat, nananatili silang mabait at may malasakit sa kapwa. Sa isla ng Talim, natuklasan kong walang ospital. Mayroon mang klinika, wala itong kakayahang tumanggap at mag-admit ng pasyente. Ngunit sa kabila nito, ang mga bata ay may mga paaralang pinapasukan at hindi dito natatapos ang kanilang pagkatuto. Sa kasalukuyan sa paaralang ito, ako'y nasa mahigit 2 taon nang namamahalap. Pero as a principal ay almost 8 years na ako na principal. Ang gusto kong mapanatili rito ay pagiging yung respectful ng mga bata rito. Kasi kahit paano, yan pa rin ang laging hinahanap namin ng mga makatatanda. Kaya naman dito sa aming paaralan, patuloy namin itong ini-insist na magkaroon na patuloy na yung pagrespeto sa mga nakatatanda, sa mga may katungkulan ay bigyan lagi ng pagpapahalaga. Ang masasabi ko naman dito sa mga bata dito sa aming paaralan, masisikap silang mag-aral, willing talaga silang matuto. At saka ang mga bata rito is mababait, saka gusto talaga nilang maihahon sa kahirapan ng kanilang mga magulang. Totoo nga ang kanilang sinasabi. Ang bawat bata rito ay masisipag. Kasipagan ang isa sa kanilang mga sandigan sa buhay. At lagi namin binabanggit sa aming paaralan, Hasang Talim. Sa una, akala ko mahirap ang buhay sa isla. Malayo, tahimik, at tila napag-iwanan ng panahon. Pero habang tumatagal, doon ko napagtanto na hindi pala yun ang tunay na hirap. Mas mabigat palang mabuhay sa sarili mong bayan, kung saan, imbis na kapanatagan ang nararamdaman mo, ay takot ang bumabalot sa bawat galaw at desisyon mo. Halika't samahan ninyo kami sa pagkilala sa mga barangay sa loob ng isla. Welcome to Sitio Panaba.
Para sa amin na taga Sitio Banaba, ang kahulugan ng piyesta para sa amin is pasasalamat sa aming mahal na patron na si San Pablo. Kumbaga, sineselebrate namin yung magagandang ani sa mga hanap buhay, especially sa may na business namin dito yung sa mga palaisdaan. Kaya kami nagse-celebrate. And nagdadasal kami kay San Pablo na tulungan niya kaming manalangin para sa Panginoon sa masaganang buhay at maraming blessings. Ang pinagdadaanan dito taon-taon ay yung ang mga puon dito ay iginagala sa buong nayon para ang tao masaya. Mahalaga po ang pesta kasi yung aming patron. Siya po yung nagbibigay ng paniniwala namin yung mga swerte. Blessing, mga ganun. Actually, nung sinilang ako, ganun na rin yung parang tradition or yung paghahanda dito sa aming sitio. Like, December, start na sila mag-caroling, mamigay ng mga sobre para makalikom ng mga pondo, and then yung mga paglalagay ng mga gayak at sa simbahan at dito sa buong barangay. Wala namang nagbabago taon-taon. Kumbaga, may mga nadadagdag pang mga ibang events at saka kasiyahan. Pinamulatan na namin na ipagdiwang ang kaarawan ng mahal na pong San Pablo dito. Ang mga tao ay nagkakaisa, mga naghahanda sila, nagkakabit sila ng mga magandang tanawin sa mga tao para ang mga tao ay pag pumunta dito maganda ang pagtingin nila. Maayong pag-abot dito sa Barangay Navotas. Yung Barangay Navotas ay napakapayapa. Hindi lamang sa Barangay Navotas, kundi itong buong Talim ay mga mapayapa ang tao at mababait. Kumbaga, wala kang hindi. Yung peace and order dito ay napaka-ayos naman. Tapang harapin ang buhay at kapin ang tagumpay. Yung piyestahan dito sa amin ay isang napakahalaga na ginaganap namin sa tuwing taon-taon dahil yun ang naklis na namin na tradisyon na dito sa aming barangay na kaya kahit anong dihirap ng buhay talagang ginagawa namin ng paraan. Nagkakaroon kami ng 9 days na nobena sa simbahan. Tapos sa barangay, nagkakaroon ng parang pagkakaintindihan ng simbahan at ang barangay para doon sa gaganapin na 9 na araw na okasyon hanggang sa dumating yung February 11, yung kaarawan ng Malabirin ng Lourdes. Ang pista kasi, yun yung nakamulatan namin na taon-taon, February 11, ay pinagdiriwang dahil yun ang parang tradisyon, kultura at debosyon sa Malabirin ng Lourdes. Parang yun yung pagkakaintindihan. Yung mahal na birin ng Santa Lourdes ay talagang dinadayo siya. Yan yung una naming pinagmamalaki, yung piyesta. Na dapat din mawawala yun, taon-taon, na pagdiriwang namin. Pangalawa, yung pagnanobena sa Malabirin ng Lourdes. Tapos, pangatlo, siguro yung pagkakaisa ng mamayan dito sa barangay, simbahan at ang barangay ay nagkakasundo pagka ganyang pagdiriwang yung pagpistahan. Ang may pagmamalaki namin rito sa aming barangay, sa Barangay Navotas, Cardona, Talim Island, ay unang-una, yung aming Ramona Cave na isa yun, na yung isang kagawad yung ay committee niya yun. Isa sa mga magiging tourist spot na may istorya siya. At pagkatapos yung Bundok Sombrero.
yung ang sitwasyon namin dito na bagamat may kahirapan ng buhay ay tahimik naman. Dahil yun ang pinaka-importante sa lahat. Kahit sabihin mo medyo mahirap ang buhay natin, yung nakakilos tayo ng maayos, hindi tayo takot kumilos sa ating sa lugar nating ginagalawan. Yun lang ang pwede namin may pagmalaki. Ang tinaguriang kabisera ng Talim. Welcome to Barangay Hanusa! Dito sa aming barangay, ang pinagmamalaki namin ay yung BCC K-12 o tapos nandito yung National High School at itong sa aming barangay, halos nandito ang karamihan na dahil ito ang pinakasentro ng isla dito sa aming barangay. Sa bawat magkakapit-bahay ay nagkakatulungan. Nangyayari pa rin naman yung bayanihan dito sa aming barangay. At saka itong yung pagtutulungan. Nakikisangkot po ang simbahan sa komunidad para magbigay ng feeding. May feeding program po ang parokya. Tapos mayroon pong medical mission. Kung mayroon pong may mga nagbibigay din po rin sa parokya ng mga relief goods, pinamamahagi rin po namin sa mga tao. Yung piyesta ay tradisyon na po namin dito. Tapos yung pong pagmahal na araw po, yung Biyernes Santo, isa ding tradisyon na yung sa prosesyon po, inilalabas yung mga imahe. Ang kahulugan ng piyesta sa pananampalataya ay kung ano yung mga kinagisnan ng mga tao dito na pag-aasikaso sa mga bisita na dumarating sa okasyon na ginaganap yun nga yung kaarawan ng Santo Domingo dito sa aming barangay. Dito po sa amin ay ligtas, mababait po ang mga tao. Tapos po mayroon po kaming tourist spot, yung Punta Gapo, Santo Domingo. Marami po ritong pumupunta, mga tiga mainland po, mga tiga Maynila, na duladayo po talaga ito. Awa naman po ng Diyos, nakakauwi silang ligtas din po. Dito kasi sa aming barangay, andito yung unang simbahan ng tulad nitong aming Santo Domingo. Siya rin ang binibisita ng mga taga-ibang lugar. Maligayang pagdating sa Barangay Habagatan. Ang parokya ng San Francisco de Assis ay kinikilala at naaalaala tuwing panahon ng kapiyasan, yung pinakamasayang pagoda na pinagdiriwang sa buong isla ng Talim. Kasi talagang kapag piyesta niya, maraming taga-ibang lugar na dumarayo rito dahil sila ay mayroong panata na tinutupad na tuwing piyesta, dinadayo nila dahil nga doon sa magandang pakikitungo ng mga tao. Ginaganap siya sa pamamagitan ng 9 na araw na paghahanda, tapos mayroon kaming misa konselebrada, at yung pagoda na iniikot namin yung mga barangay na nasasakop ng parokya. Nakakatulong, napakalaking tulong ng pananampalataya ng tao sa pang-araw-araw naming buhay dahil una sa lahat, ang aming pinagkukunan ay ang Lawa ng Laguna
ng aming ikabubuhay na siya namang binibigyan ng gabay at ng biyaya ng Panginoon at ang mahal naming patrono San Francisco de Assis. Ang isa sa hindi dapat mawala dito sa amin at hindi naman nawawala, una yung pagiging hospitality ng tao na kahit sinong bisita tinatanggap. Isa pa yung pagoda na ayon sa kasabihan ng tanda noong araw, kapag daw nagkakaroon ng sinasabing walang pagoda, nagkakaroon ng kakaibang pangyayari sa paligid. Kumbaga gaya noon na sabi nilang walang pagoda pero mayroong nangyari kaya nagkataon na ituloy na lang yung pagoda. Dapat nyo itong bisitahin at puntahan dahil ito ay isa sa mga unang simbahan na itinayo dito sa isla ng Talim. Ito ay noon ang una ay ang simbahan ng Santo Domingo sa Barangay Nusa. Pangalawa itong simbahan o kapilya pa lang noon ni San Francisco de Assis na ngayon isang ganap ng parokya. At tuwing panahon ng fiesta at ganitong mga mahal na araw, maraming tao ang bumabalik at nagbibigay ng kanilang panata o pangako sa aming patron. Kilala namin ang isa't isa, alam namin kung kailan yung mga panahon na dapat kaming magtulungan at magbigayan, yung matibay namin pananalig at pananampalataya na nagbibigkis upang kami magkais. Isa sa hindi namin gustong magbago yung paraan ng pamumuhay namin dito, kung paano kami namulat noon na hanggang sa kasalukuyan dinadala pa din at itinuturo pa din namin sa mga henerasyon na sumusunod sa amin. Sa kabila ng kasiyahan, mayroon ding natatagong misteryo ang isla. Dito po sa barangay namin is may tinatawag na ulo ni Don Silverio, which is yung sikat din as the Haunted Mansion. Dati daw, nung mga hindi pa kasi kami buhay nun, so kinukwento sa amin ng mga nanay at tatay namin, ng mga lolo't lola, may nakatira dyan daw dati na businessman, kung tawagan ay si Don Silverio. Tapos yung mga caretaker niya is mga taga dito sa amin, tsaka dun sa taga kabilang barangay. Dati daw sobrang ganda dyan, as in yung mga gamit niya, pang mayaman. Tapos meron pa dyang helipad kasi kada daw umuwi si Don Silverio is naka-helicopter, so dyan yun bumababa. Habang nilalakbay ko ang pulong ito, hindi ko maiwasang isipin ang mga kababalaghan sa likod nito at kung paano napunta sa kamay ng kabayanan ang mansyong ito. Narito kami sa Haunted Mansion ni Don Silverio. Kasi may nakikita rito mga ibang kabalaghan. Tulad ng may nagpapakita rin na tao na babaeng puti. Madalas puntahan ng mga tao ang lugar na ito tuwing mahal na araw o mas kilala bilang Semana Santa. Dito sila nagtitipon, nagpipiknik, nagluluto at pansamantalang binibigyang buhay ang isang lugar na tila matagal nang nananahimik. At sa gitna ng katahimikan ng isla, may isang lugar na naiiba ang kwento, ang Tabon Mainit. Isang likas na yaman na patuloy na dinarayo. Ito pong bukal na ito ay sa bulkang iyan. Yan daw po naman bulkang iyan na hindi daw na mapubuhay. Pero yan daw po ay kaya ganun. Yan po ay singaw na. Yung mataas na bundok sa amin dito na tinatawag naming Susong Dalaga. Bulkan daw yan, di umano. Tawag sa parting ito ng Talim ay Tabon Mainit. Kasi ang halos karamihan ng lumalabas na tubig sa aming sa poso, sa deep well, halos mainit. Mainit ang tubig. Na mangyari po yung kalunod ay ng dalawang bata. Ay talagang kaisa-isa po ako naging saksi na nakakita ko ng dalawang bata rito. Ako po nagmula diyan sa lugar na iyon.
papalabas ho ako ng pagpapunta rito. May nasakita po akong 2 batang masasalubong. 2 batang na magkakapit kamay. Siguro po mga alas 3 na. Nang kami po ay magpanapanag po sa lugar na ito, dito na po mismo sa lugar na ito. Nakita ko na lang po yung 2 bata, nakatayo ho dyan sa may likuran yun yan. Pero ang tubig ho niyan talagang halos puno na. Nung makita ko, sabi ko, hoy, bakit mo hinuhubaran niyang bata? Maliligo po kami. Sige, huwag kayong maliligo dyan. At gawa ng malalim, baka kayo malunod. Eh di naman yung 2 bata umakyat dito sa gitna. Akala ko nakinig sa akin. Kapag kauuwi-uwi ko lang at kauupo-upo ko lang sa aming teres, ay dumating na yung aking manugang na yung bahay na kubong inang bahay. Nanay, nandyan mo ba mga bata? Sige, opo. Oo. Huwag niyo pa pupuntahin sa daang doon sa mainit. Sige, bakit? May nalunod na 2 bata. Ngayon, nang masabi nga patay na talaga yung mga bata, naisip ko na siguro yung mga batang hindi na mismo na sila inakita ko. Baka daw po yun yung mga kaluluwa na, baka daw po yun nasa tubig na. Kasi talaga may nag-aalaga ho rito. Kasi maraming bisis na po kami sa lugar na ito naman nakikita ang kababalagan sa lugar na ito. Sa kabila ng lahat ng ito, bakit nga ba pinipili pa rin ng mga tao na manirahan sa Isla ng Talim? Ang mga tao ay may pagkakaisa. Hindi katulad sa iba na wala sa bayan kasi alam naman natin na pag nasa bayan ka, kapitbahay mo, 1, 2, 3 bahay lang. Dito sa isla, nagtutulungan. Yun ang aming gustong-gusto dito, yung pagtutulungan. Kasi sa mainland, lahat ng kilos mo, gagamit ka nito ng pera, di ba? Pero dito, pwede ka pa ng makisuyo lang. Yung mga gano'n lang. Sa mainland, talbos, wala naman tanim-tanim doon. Hindi ka naman makakahingi ng talbos doon. Hindi ka makakahingi basta ng malunggay. Dito, pwede. Kahit bunga yan ng mangga, bunga ng papaya, pwede mong hingin. Siyempre, kaya siguro nananatili ang mga tao rito dahil tahimik na lugar. Maganda naman ang mga dito, buhay dito ng iba. Ayos naman. Hindi nakakatakot dito manirahan. Maganda. Manirahan dito sa Talim. Kung magligtas ka talaga, hindi ka tulad sa bayan. Maganda rito manirahan. Tsaka dito, kahit sabihin mo sobrang init ng panahon, dito ay marami ka pang lugar na po pwedeng mag-stay ka na hindi ka maiinitan ng grabe. Ang tagal ko na rito naninirahan. Ang mga tao dito, sobrang bait. Pwede ka namang matulog ng nakabukas ang pinto mo, nakabukas ang bintana mo. Dito talaga halos magkakakilala, magkakamag-anak. Kaya naman pagpunta mo sa isang lugar, ay yung pag-welcome sa iyo ay makikita natin na ibang-iba. Kahit po kami nasa Talim, sa isla, maginhawa pa rin ho ang aming pamumuhay dito. Masasabi namin dahil dito lahat, kumbaga lahat ay nakukuha namin ng hindi naman may kabigatan. Ang tao ay may pagmamahalan pa rin dito, may pagtutulungan. Magmat tumadaan ang hirap ng buhay, nakakayanan pa rin. Kahit na magbahay kami sa mainland siguro, babalik at babalik kami dito pag kami nagkaedad na talaga. Mas pipiliin ko ang buhay dito. Ako ang isang buhay na patunay na napakasaya dito sa Talim Island.
At kagaya rin ng ibang lugar, may mga ipinagmamalaki rin silang likas na yaman. Isa na rito ang Mount Tagapo. Naparami pong naikahit na turista na pumunta rito sa amin. Dati po, nung una po talaga mga bata pa kami, di po masyadong kilala yung Mount Tagapo. Magandang pag nasa tuktok ka ay maganda yung tanawin. Yung unang akit ko sa Tagapo talaga, first time ko umakyat doon, talagang mahirap talaga. Matarik, nakakapagod. Pero pagdating mo sa dulo, grabe, napakasaya, napakasarap at napakaganda ng tanawin sa Mount Tagapo. Pag naroon ka sa tuktok ng Tagapo, kahit mainit ang sikat ng araw, hindi mo ramdam yun dahil sa preskong hangin at malakas na hangin. At makikita mo talaga na overlooking lahat ng bayan na nakapaligid sa isla. Kitang-kita mo talaga. Kahit saan ka man patungo, iniwanag ang pag-asa sa bawat sulok ng mundo. Ikaw ang Sa kabuuan ng aking karanasan, buong puso ko na rin masasabi na ako'y isang buhay na patunay na ang Isla ng Talim ay isang likas na paraiso.